Paano po nabiktima itong mga teachers na ito sa isang car scam? Ayun nga ho, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga tao may mga edukado po 'yan, ano. Mm. But they were enticed to, apply for a car loan, na ang sabi po ng mga scammers, gagamitin po sa Grab business, ano, yung Oh, transport services. Yeah. yes. At, they were promised to, have a, monthly return na 30,000, kasama na po dun yung pambayad doon po sa, yung loan po nila ng O car sasakyan, loan, ano. o yung Opo. amortization, oo. So so siyempre ho, since gusto niyo pong madagdagan yung kita niyo at makatulong sa pamilya kahit papaano, naengganyo ho yung mga teachers natin. Mm. Yes. Ngayon, for a while ho, padadamahin sila. They were, given yung, incentive nila na 10,000 monthly to 15,000 monthly, aside, yung binabayaran daw kunyari, yung, monthly amortization ng car. Pero after na mapadama ka, bigla na hong mawawala ito. Naku, Okay. At, oo. yun nga ho, later on makakatanggap na lang po yung mga guro natin ng letter coming from the banks na meron silang utang na loan na hindi po nababayaran. Ay, sus, Opo. oo. So, Yusek, ito, no, maraming ang scam. Sabi nga namin, may love scam, ito nga, may car Card scam, scam, may cryptocurrency investment. scam, o mga investment scam. Base po sa inyong datos po, ano po yung pinakamatindi na scam na so far ang na-encounter ninyo para magsilbing babala dito sa mga nakikinig sa atin? Ako kasi I always say, if it's too good to be true, don't believe it nga eh. Correct. Oo. Pero syempre, marami pang gullible, marami talaga umaasa na, nagtitiwala na yung kausap nila ay nagsasabi ng katotohanan. But so far nga, dito po sa maraming scam na ito po, ano yung pinakamalaking scam na buwag po ninyo? Well, may mga marami po, meron yung sa love scam ho, yung romance and love scam. Halimbawa po, yan ho, ang tina-target niyan yung mga 35 years old pataas. Okay. Ang tinitignan po nila is, yung financial, capability ng tao, kung divorce po siya o separated, tapos magulo yung love life niya. Kasi, tayo po kasi minsan yung status po ng relationship natin nilalagay natin sa Facebook, eh. Oo. So, doon ho, kinakapitalize nila yan once na nakita nila yung status mo o yung stature mo sa society. Kung ikaw mahilig ka sa sakyan, nakikita nila, ito madaling lokohin ito o medyo pwede ka maging biktima ito. So, pinapasukan po yan ng mga love scammers o romance scammers. Oho. So, magpapakilala po yan na magpapadala ng magandang picture ng isang babae. Tapos, siyempre po, tapos papakita niya po. Pero hindi mo alam na ang kausap mo pala dun sa kabilang linya ay lalaki. Oo, oo, oo. So pinadadalan kanya ng picture niya, yung daily activities niya, na ano yung kinakain niya. Tapos, bibigyan kanya ng 1 week para ma-inlove ka sa kanya. And then yung ikalimang araw, Hulugin ka. opo, yung ikalimang araw, i-introduce ka na po niya sa cryptocurrency or sa investment scam. Unti-unti. I-scamming ka na po niya, yung ikalimang araw, sasabihin niya, kailangan natin ng kailangan ko ng additional fund Oo. o puhunan para rito sa negosyong tinatayo ko o kung baka gusto mo mag-invest. Tapos So po noon, magkadikit yun. Magkadikit po habang yun, Yusek. ginagawa niya ho yun, Oo. unti-unti niya na hong pinakikita yung picture niya, yung identity niya. Oo. Tapos siyempre, lalo na in love dun sa tao dahil biruin mo, maganda na siya, tapos negosyante pa siya. Oo. Diba? Para secure na secure ka. Ayun ho, yung ikapitong araw o yung ika-anim na araw, pag once na na-invest mo na po yung pera mo, mawawala na po yung kausap mo. Dudugtong ko lang yan, Yusek, no? Yung mga ganyan, kunyari, napahulog na nga yung loob mo dahil nga pinakita yung magandang picture ng babae, akalain mo nga, yun ang kausap mo. How do you get out of it? Do they all, may hawak rin ba sila sa inyo para hindi kayo magbitaw? Kunyari ako, nagsususpecha na ako, parang, bakit ako hinihingan ng pera? Is there a way out?
Ano lang ho yan, bibitaw ka lang do'n sa usapan niyo, Oo. i-unfriend mo lang siya, gano'n na lang po 'Wag mo na kasimple. replyan. Once ano po, 'wag mo na I-ghosting mo na siya. Ghosting. Opo. Oo. Ka Ghosting. Okay. Ah, Kasi, ang mabigat po kasi dito, these people are using yung mga SIM cards po na fake ang identities behind the Yeah. SIM cards. Yeah. So pag hinabol po natin, talagang blanco po yung investigasyon kasi kada isang biktima po, isang SIM card lang ang katapat mo. After using that SIM card, Oo. tatapon na po nila yung SIM card na yun. They'll be using another SIM card for another victim. oo. Oo. So, yun ho ang pagkasira po ng buhay ng isang tao, isang SIM card lang po ang katapat.